Sa halip na sa eskwelahan, sa palengking ito sa Navotas agad ang tungo ng magkakaibigang sina Justin, JJ at Marcelino. Sa unang tingin, di mo mawari ang kanilang pinagkakaabalahan. Yun pala, ang mga butil ng bigas na nalaglag sa palengke, isa-isa nilang pinupulot. Ang kanilang naiipon, siya na nagiging pagkain nila sa buong araw. Magandang araw po sa inyong lahat. This is Councilor Danny Dayang Hirang sa lungsod ng Davao. Ang ganda ng Pilipinas. Mahalin po natin ito kahit dumadaan tayo sa mga sakuna at mga challenges. At tuloy pa rin yung resiliency ng sambayan ng Pilipino. Hindi po tayo sumusurrender sa lahat ng mga hamon sa buhay. In the city of Davao ay pag-usapan po natin itong establishment ng Bahay Pag-asa for Girls of Davao. Alam nyo, dito sa city, very passionate ang mga Duterte for drug rehabilitation. Pinalabas natin yan dito. Meron tayong feature dito na the first LGU na nagkaroon ng drug rehabilitation center sa buong Pilipinas. Sa security and disaster, nandyan yung 911. First time din yung lungsod ng Davao. Yung no smoking ban, first time na lungsod ng Davao. So what I'm trying to impress, ito yung mga leadership na inahanap ng sambayan ng Pilipino. Now, in the city of Davao, meron kaming programs on children in conflict of the law, CICL. Yung mga kabataan na involved sa mga gang, yung mga bata, dahil sa kahirapan, sinasalo din ng government ito. Meron kaming tinatawag na Boys Town, meron drug rehabilitation. Ngayon, meron kaming ongoing program, yung Bahay Pag-asa for Girls. So, yung Bahay Pag-asa for Girls ay under ng Population Social Welfare ito, but on population program. Ang proposed ordinance ay nag-i-establisher po. Parang we just want to institutionalize nito. Meron na ito, yung mga CICL, Children in Conflict of the Law. At ito ay in accordance to Republic Act number 9344. At ito ay para to protection. Sasaluin yung mga bata na let's say meron mga child abuse. But ang preference dito ay yung mga babae kasi meron na tayo sa mga boys sa girls na naman. But we have to institutionalize it para kahit sino maging mayor, sino yung maging presidente, nandyan na yan sa batas. Ang tinatawag namin ito, Bahay Pag-asa for Girls in Davao City. And ito ay approved ng City Council at merong mga ginawang mga grupo na tututok nito. At ito ay meron na, as what I've said, meron na, tuloy-tuloy na lang ito. So maglalagay na lang ng, parang pag may problema yung kabataan, dahilan yung nag-aabuso sa kanya ay galing sa eskwelahan. So wala silang mapuntahan. Galing sa bahay nila or anywhere, meron silang mapupuntahan. One of the success story dito, merong isang incident na walang mapuntahan na yung bata kasi alos lahat involved doon sa kanya. So, doon sa Bahay Pag-asa for Girls. And doon ay magkakaroon ng mga counseling. At ito ay sa pamamagitan ng teen center. Dalawa ito, yung meron ng establishment talaga para na sa mga girls ng City Social Services. At ngayon, merong bago. Yung Sangguniang Kabataan ay magtatayo ng teen center. Yung mga sentro ng mga kabataan sa barangay level na. Kasi pag malaki masyado yung probinsya or yung maraming munisipyo, you have to flatten this structure. Ibaba mo yung struktura so that they can easily access. Malapit sila doon sa government. Ginagawa nating suportado ng batas at merong regular budget. So congratulations to the City Social Services as well as to the Committee on Women, Children, and Family. Co-author po tayo dito. Ang nag-sponsor nito ay si Councilor Pustol Bagilon ng lungsod ng Davao. And this was approved by the City Council to make sure that it will be funded and it becomes an institution dito sa lungsod ng Davao. Meron na tayong Boys Town, meron tayong Pag-asa for Girls. Then, we will discuss also yung center ng mga kabataan. Sa lahat ng barangay ay magkakaroon ng center. Under naman ito ng Sangguniang Kabataan, ng SK, under the Davao Youth Office Program. Kasi yung Davao Youth Office Program, under ng mayor yan. I-discuss din po natin dito sa sunod na episode. Maraming salamat po. This is Councilor Danny Dayang Hirang. Ang ganda ng Pilipinas, mahalin po natin ito. God bless Philippines. Bye-bye for now. A political analyst, Danny Dayang Hirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator,
he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayang Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.